Hello everyone! Good day! At today ay samahan niyo ko, tayo ay magluluto ng napakasarap na gatang alimango sa kalabasa. Yes, at alam niyo ba ang aking alimango? Napakatataba nila. Look at that. Sobrang tataba, no? Binuka ko na sila. Ay, naku, ang tataba nila katulad ko. At ang ating kalabasa, freshly harvested. Ang ganda ng variety niya. Ayan, yellow. I like this type of variety. Yes, tingnan mo naman, super yellow. And syempre, sa ating mga ingredients, hindi mawawala ang minced na luya. Marami, no? At saka garlic, onions, ang sili. Ayan. At syempre, dahil nga gata ang ating gagawin, hindi mawawala ang gata. Ayan. Kakatuwa naman yung aking alimango, guys. Oh, tataba. Look at that. Oh, 'di ba? Sobrang tataba. Guys, siya nga pala yung procedure ng paglilinis ko dyan. Pagkatapos kong brushin ng bagong brush, one by one yung mga yan, ay binuhusan ko muna ng mainit na tubig. I mean, binabad ko sa mainit na tubig, no? Bago ko hinanlawan ulit ng clean water at saka ko yan binuka one by one. Yes. Ayan. Pag hindi natin kasi ginawa yon, possibly may mga naiiwan pa na mga bakterya sa kanilang mga sipit. Ayan. So, kaya kailangan nating ibabad muna sa mainit na tubig. And then, saka natin i-rinse out ulit ng clean water at saka natin i-open up ng one by one ng ganito. Ayan. So, ganyan na yan. Ayan. At syempre nga, ayan ang ating masarap na kalabasa. Ang ating ricado. Ayan, luya, minced luya. Ayan, at generous na garlic, minced garlic. Siyempre, onions. Yes, ayan. At syempre, marami pang kasama yan, guys, no? Ang gata hindi mawawala. Ayan, halika na at tayo ay maggisa na. So, ayan mga guys, sa ating frying pan or sa cooking pan ay meron tayong oil. Kunti lang yung oil, guys, ha. At para mas mabango, lalagyan natin yun ng kunti lang na butter. Parang 1 teaspoon yung quantity ng ating butter, no? Assuming. Ayan. So, tutunawin lang muna natin yan dyan. At habang tinutunaw nga natin, at dahil mainit na ang ating oil, lagay na natin ang ating ginger. Ayan. Alam nyo guys, bakit kailangang i-mince ko yung ginger, no? Pag malalaki kasi ang pagkahiwa, hindi masyadong na-extract yung kanyang lasa. Unlike pag yung minins mo ng ganyan, talagang mabilis siyang ma-extract, so malasang malasa. Ayan. So, kailangan mapalabas natin muna yung aroma. Yung ating onions. And then, ilay lang natin yan dyan para mabilis siyang ma-fry. At naka-maintain nga tayo sa maximum heat. Siyempre, hindi natin iiwan yan guys ha. Para hindi masunog. Yan, haluin natin para mabalance yung frying texture. Pag na-fry na natin yan, nakita na natin na nag-caramelize na at golden brown na yung ating ginger and garlic. Caramelize na ang onions. Hahatiin natin yan guys. Kukunin natin yung kalahati bago natin igisa yung ating mga alimango. Yan. So nakita nyo, medyo caramelize na yung ating onions. Then go ahead, kunin natin yung kalahati. Ayan. At yung kalahati ay iiwan lang natin dyan. Now, ilagay na natin yung ating mga alimango.
Alam nyo guys, bakit hindi ko na siya pinakulo sa tubig? Kasi yung methods na yon, nawawala yung lasa ng alimango. Hayaan natin dyan na natin ibisa sa ating mga ingredients. Para yung lasa ng alimango ay dyan na mapunta sa ating pinaglulutuan. And yes, ang ating alimango ay 2 kg and a half. At tayo ay maglalagay lang ng 200 ml na water. Tatakpan muna natin yan. Nga pala, yung water na inilagay natin ay mineral water yon. Why mineral water? Kasi hindi na po natin tatanggalin yung water na yon or yung sabaw na yon na nilagay natin. Yun ay padadryin natin hanggang sa maluto ang ating alimango. At bago nga tayo magtakip sa ating alimango, maglagay na muna tayo ng aking partner sa kusina na ginisa mix. Na rin ako ng durog na paminta. Kayo na nga lang din ang mag-adjust kung gaano karami ang durog na paminta na inyong ilalagay. At this time, ako ay maglalagay din ng kunting fish sauce or patis. Kunting-kunti lang guys. Mamaya na natin ulit yan hahaluin. Tatakpan na natin ngayon. Tatakpan natin yan. Lulutuin natin until mag-dry na yung kanyang water na ating inilagay. Maximum 3 minutes. Nasa medium heat tayo. So, see you again later. And dyan, ayan na nga, after 3 minutes, o diba, 3 minutes is just right. And maglagay na tayo ng sauce manis. Ito guys, yung sauce manis. Ayan. So, nakikita nyo ba? Ayan. So, maglagay tayo ng konti. Konti lang. And then, at the same time, ay ilalagay na rin natin yung ating kalabasa. Ayan, at lagay na rin natin yung gata. Alam nyo bakit kailangan na natin ilagay yung gata? Ayoko ng overcook na kalabasa. Alam nyo guys, kaya inilagay ko na yung kalabasa, pagkalagay ko ng gata, kasi ayaw ko ng ang kalabasa ay overcook. Gusto ko yung kalabasa ay may medyo, hindi naman half cook, pero hindi rin hilaw, no? Or at lalong hindi overcook. Ayan. So, ayan mga guys, after covering for 4 minutes, ayan, pwede na nating ilagay yung ating sineparate na mga ingredients kanina, no? Remember, hinati natin. So, ilagay lang natin dyan sa ibabaw. At ilagay na rin natin yung ating sili. Pagkalagay nga natin ng mga ingredients na yon, tatakpan ulit natin yan guys. Very soon, maluluto na yan. At, yummy. Guys, alam nyo ba, sobrang sarap talaga pag yung alimango ay dun nyo na lulutuin sa water kung saan dun nyo rin ilalagay yung gata, no? Pag na-dry up niya yung water na yon na pinaglutuan nyo ng alimango. Guys, sobrang malasa. Unlike pag yung pinakuluan mo muna sa tubig yung alimango and then saka mo lulutuin sa gata, nawawala yung lasa ng alimango guys, no? So, gayahin nyo ang methods na ito at sobrang napakasarap guys, napakalasa. Ayan mga guys, haluin lang natin para mapailalim yung kalabasa at mapaibabaw naman yung mga crabs. Ayan. So, remember, mas nauna nating naluto na yung crabs, no? Bago pa natin na ilagay yung ating kalabasa, ay luto na talaga yung crabs natin. Kaya, that's okay na nasa ibabaw siya. At takpan nga natin muna para mabalance yung pagkaluto ng ating kalabasa. So, ayan guys, lumalapot na ang ating sauce. Look at this. Ayan. So, wag nating pahibsan kasi mawawalan tayo ng pang sabaw sa kanin. Ayan. At talagang sauce pa lang. Talaga namang,
may in love ka na guys. Ayan. Ayan, so salamat na muli sa inyong panunood. Sana ay may naihatid na naman ako sa inyong panibagong masarap na putahe na maiahain nyo sa inyong hapagkainan. And from my table to your table. Yes, please watch full video para matik note mo ang procedures and ingredients nito. And don't forget to subscribe if you are just new to this YouTube channel. Consider subscribe and please don't forget to write down a little bit longer comment for my revenue. Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. God bless you guys. God bless. I love you all guys.